Pag may problema sa slides o may problema sa ano, naglalag ako, sabihin niyo ako agad para mapansin ko, para mano agad, baka mamaya papangit ang recording natin, salita akong salita, may problema pala. I-tap niyo ako. Okay, evidence tayo mga buddy. Evidence, definition ng evidence muna. Evidence is the means. Evidence is the means. Evidence, the means, pamamaraan. Ang result ng evidence is ito na yung proof. Yan, proof. What is the result of evidence? Proof. Kasi evidence yung means eh. So yung pamamaraan ng evidence. Evidence means sanctioned by these rules of ascertaining in a judicial proceeding, the ascertaining the truth respecting a matter of fact. Ano daw yung evidence? Ano daw yung evidence? Evidence yung means or pamamaraan para magpatunay, para patunayan mo yung truth respecting a matter of fact. Saan ginagawa yung pagpapatunay? Yan sa judicial proceeding, sa korte. Yan yung definition ng evidence. Kasi ano sa prosecution, ano yung truth respecting a matter of fact? Ito ang ebidensya ako na magsabi na hindi ako pumatay. Sa defense naman, ito yung truth ko respecting a matter of fact. Ano yung fact mo siyang pumatay? Yan yung ebidensya. Yan yung pamamaraan or means na pinapaintulutan ng batas doon sa korte na pwede mong gamitin para patunayan yung truth, patunayan yung fact na sinasabi mo. Yan ang ebidensya ng badi. Pag tinanong kayo, what is the means? Evidence. Ano yung resulta ng evidence? Proof, di ba? Pag may ebidensya ka, may pruweba. Magkaiba yan sila, magkaiba yung ebidensya. Ebidensya yung pamamaraan, yung proof, yan yung resulta ng yan ang result ng evidence. Dahil may ebidensya, may pruweba ka. Evidence will also be defined as the mode and manner of proving. Pamamaraan para magpatunay doon sa nangyaring facts sa korte, sa judicial proceeding. Yan yung main source ng law and evidence, rules of court. Rule 1282134. Yan yung pinaka main source ng batas pagdating sa ebidensya. Meron tayong tinatawag na factum probandum at factum probans, mga buddy. Proof, yan ang proof defined as the result. Yan ang sinabi ko kanina ba? Yung pruweba ay resulta ng ebidensya or the effect of evidence. Pag tinanong ko sa exam, what is the effect of evidence? Proof. What is the result of evidence? Proof. May dalawang klase ng proof. Meron daw factum probandum at factum probans. Masarang yung factum probandum, mga bali, the ultimate fact. Ang pinakagusto mo talagang patunayan or the fact sought to be established. It is the fact to be proved. Yan yung gusto mong patunayan talaga, ultimately. Masarang yung factum probans, tumutukoy na yan sa evidentiary fact. Ito yung fact na kailangan mong patunayan para mapatunayan mo factum probandum. Yan yung factum probans or evidentiary fact. Or the fact by which the factum probans is to be established. Yan yung magpapatunay sa factum probandum, yung factum probans. Kasi yung factum probans, yung evidentiary fact. Sample. Ang factum probandum is guilty siya ng robbery. Guilty. Yan ang example ng factum probandum. Guilty or not guilty. Yan yung ultimate. Ano na yung ultimate fact mo? Anong gusto mong patunayan? Hindi ako guilty. Ano yung ultimate fact sa kabila? Guilty siya. Guilty siya ng crime. Yan yung factum probandum. Yung factum probans, sino yung mabi? Pakitaan mo kami ng factum probans o mga evidentiary fact para patunayan na hindi ka guilty. O sa kabila, pakitaan mo kami ng evidentiary fact o
or factum probans para patunayan na guilty siya. Yan. Yan lang yun. Para siyang ebidensya, itong factum probans. Ebidensya siya na para patunayan yung factum probandum. Kasi yung pinaka-ultimate fact mo. Okay, yan o. Yung guilt or innocence, ano sa tingin niyo yung guilt or innocence? Di ba? Factum probandum. Di ba? Yung guilt or innocence, factum. Okay? Lahat yan sila facts, mga bali mga facts lang. Mga facts, anong klaseng fact? Ultimate fact or evidentiary fact? Yung guilt or innocence, ultimate fact yan, factum probandum yan. Yung stolen money, ano sa tingin niyo yung stolen money, nakaw na pera? Ano sa tingin niyo, factum probans or factum probandum? Nakaw na pera, ano sa tingin, anong klaseng fact yan? Factum probans. Factum probans. Diba, evidentiary? Di ba, evidentiary fact lang, factum probans lang. Stolen money, hindi naman ultimate fact yan. Yan o, broken door knob showing force upon things. So, ibig sabihin robbery. Gusto mong patunayan na robbery kasi yung broken door knob showing force upon things. Robbery, ano yung factum probandum? Ultimate factum. Kasi pag pinatunayan mo yung broken door knob, pag pinakitaan mo siya ng broken door knob showing force upon things, ultimate fact na magsasabi na ano yan, robbery. Yung knife with fingerprints, ano sa tingin nyo? Knife with fingerprints. Factum probandum, factum probans. Factum probans. Di ba? Evidentiary fact. Evidentiary fact. Ito tingnan nyo, presence of treachery na killing. Ibig sabihin murder. O factum probandum, factum probans. Bandon. O di ba? Factum probandum. Ultimate fact mo eh. Ultimate fact mo murder. Di ba? O di ba? Basic. Yun lang pala, no? Yun lang pala factum probandum, factum probans. Baka definition man, basic. Bigyan ko yun ng situational na fact, basic pa din. Lang takas yan. Yun lang pala yung evidence. O, factum probandum, alternate fact. Factum probans, evidentiary fact. Alam niyo man, dito ko nalin yung ayan, factum probandum, tsaka factum probans. Ano lang pala yan, naturo ba yan sa mga review center nyo? Factum probandum, kahit ako uli ko na lang din nalaman yan. Itong nakaraan lang. Dito naman binili ko na libro. Mga 1.8 din to eh. Mahal din. Kaya magaganda yung mga, nagulat yung magaganda yung mga PowerPoint yung galing yan sa libro na binili ko yung tig ano, yung mga tig 1.8. Mga ninakaw ko doon, nilagay ko sa PowerPoint. At least kinakinabang, hindi na kayo bibili ng 1.8 no. 200 na lang, all na, lahat na sa LJ. Hindi na ako gastos 10,000. Kaya yun nga, hindi ko pwedeng may pa-download yun yung, yung PowerPoint. Kasi hindi akin yan. Hanggang viewing lang, bawal siya i-download kasi kakalat. Pinaghirapan yan, di ba? Pinaghirapan, pinagastuhan. Hanggang pwede nyo naman ma-view. Punta tayo mga classification of evidence. Ano yung mga classification ng evidence mga dito? Una is object, real, autoptic, or physical, or tangible. Ang daming pangalan. Yung lima na yan, pare-paras lang naman yan sila. Object evidence, real evidence, autoptic evidence, or physical evidence, or tangible evidence. Pare-paras lang yung lima. Ano klaseng evidence yan? That which is directly addressed to the senses of the court. Ngayong 5 senses ng tao, nakikita. Ito yung mga ebidensya na address to the senses of the court na hawak consist of tangible things exhibited in the court. Yan lang tandaan yung address to the senses of the court. Ito yung mga ebidensya na nakikita, pwede siyang makita, mahawakan, pwedeng maamoy, pwedeng marinig. O yan yung object evidence na sasagap ng 5 senses natin. Yan ang ito yung mga ebidensya na pwede natin ma-examine using vital senses of human being. Yung 5 senses natin, nasasagap niya. Visual, smell, hearing, audio, and touch. Note further that physical evidence is the evidence of the highest order. Natandaan niyo mga buddy, yung physical evidence, yung pinakamataas na uri ng ebidensya.
it speaks more eloquently than 100 witness. Diba? Yung evidence, yung diba maraming klase ng evidence siya? Physical evidence, documentary evidence. Diba? Ano pa yung isa? Ito. Testimonial evidence, documentary evidence, di ba? So tatlo na yan, yung pinaka-highest order is physical evidence. Pinakataas kasi it speaks more eloquently than 100 witness. Kasi pag testimonial evidence, ibig sabihin ng testimonial evidence, ito yung mga ebidensya na nanggaling sa bunganga, sinalita ng witness. O sino papaniwalaan mo? Sabi ng 100 witness, Sabi ng 100 witness, si Juan ang pumatay. O, sabi ng 100 witness, si Juan ang pumatay. Si Juan ang sumaksak. Kaso, ang kutsilyo, nakita doon sa kutsilyo, na ang fingerprint doon ay kay Pedro. Nakita din yung kutsilyo na may fingerprint. Physical evidence yun nahawakan. Diba? Sabi sa kutsilyo, o yung fingerprint na nakita dito sa knife pero sa kutsilyo, kay Juan, kay Pedro, hindi kay Juan. Sabi ng 100 witness, si Juan ang pumatay. Pero nakita doon sa fingerprint na kutsilyo, hindi fingerprint ni Juan, fingerprint ni Pedro. Sino papaniwalaan mo? 100 witness o yung object evidence or yung physical evidence may fingerprint? Siyempre yung physical evidence. Kasi yung physical evidence, hindi nagsisinungaling yan. Kahit hindi siya nakapagsalita, di ba yung object evidence, hindi na nagsalita. Pero, it speaks more eloquently than natin. Kaya nga siya highest order. Mas kaya paniwala siya. Kasi yung witness, testimonial evidence, pwede ka mapagsinungaling dyan. Yung evidence, yung object evidence, hindi nagsisinungaling yan. Kaya nga highest order yung physical evidence. Kaya they have been characterized as that mute. Mute, hindi nakapagsalita, pero eloquent, manifestation of truth. Mas nagsasabi siya ng totoo. Pag tinanong ko sa Buddhism, what is the highest order of evidence? Physical evidence. Kung wala yung physical evidence, object evidence. Kung wala yung object evidence, autoptic. Kung wala yung autoptic, tangible lang, paras lang yan. Example nito mga buddies, bolo, itak or knife, yan, mga physical evidence. O yung alibay, yung alibay, yung ginagawa nyo lagi sa mga girlfriend, yung alibay, known as the weakest defense in a criminal case. Siya ang pinakamahinang klase. Siya ang pinakamahinang depensa mo. Kung mawala ka na talaga ng ebidensya kung may pakita, ang pinagagawin na lang, alibay. Alibay, ibig sabihin ng alibay, it is an aberment that the accused was at another place for such period of the time that it was impossible for him to have been at the place where the act was committed at the time of its commission. Ibig sabihin ng alibay, wala ka, sinabi mo doon sa korte na, wala ako dyan sa pinangyarihan. Wala ako dyan sa pinangyarihan ng krimen. Yung time na yan, doon ako nagbabakasyon, wala ako dyan. Yun yung alibay. Sinabi mo na wala ka doon sa crime. Sino nang time na nangyari ang krimen? Yan lang yan. Weakest defense yan. Pero kung wala talaga, ang gamit mo lang is alibay lang yung ebidensya mo. Yung prosecution, kung wala silang ebidensya talaga na malakas, kahit alibay lang yung depensa mo, kahit weakest defense, pwede ka mapakwit kung mahina yung ebidensya ng prosecution. Yan lang yung alibay mga buddy. Tanda nyo, weakest defense. Sinabi mo na wala ako sa pinangyarihan ng krimen nung time na nangyari ang krimen. You know, alibay may be given strength to acquit the accused if where no positive or proper identification has been made by the witness of the offender. Hindi nakilala yung offender. Hindi gano'n namukaan. Pwede kahit alibay lang. Strength na yan. Magbibigay yung strength. Where the prosecution's evidence is weak, o pag mahina yung ebidensya ng prosecution, tsaka unsatisfactory, o kahit alibay lang yung depensa mo, men, pwede ka pakwit dyan. Tapos na tayo sa object evidence, let's now proceed to testimonial evidence. Pag sinabing testimonial evidence, saan ang galing? True testimony or deposition of a witness. Ibig sabihin, ito yung mga ebidensya na nanggaling sa bunganga,
mouth of a witness, sinalita ng witness. Example, oral or written, such as disposition or affidavit. Ganito yan mga badya. Alam niyo yung affidavit, sinumpaang salaysay, di ba nakasulat yun, written yun? Pag tinanong kayo, affidavit is what classification of evidence? Huwag kayong sasagot ng documentary evidence yung affidavit ha. Sir, nakasulat ha, dapat documentary. Hindi, kahit nakasulat siya, written siya, nanggaling siya sa bunganga ng tao. Sinalita ng tao na isinulat lang. O kahit isinulat siya, testimonial evidence pa rin siya. Affidavit, yung sinumpang salaysay nyo. Isa alam niyo na, no? Nanggaling sa bunganga. O, nanggaling sa bunganga ng witness. Pag sinabing documentary evidence, consists of writings or any material na merong letter, may sulat, may words, may numbers, may figures, may symbols, or other modes of written expression or for the proof of their content. Content. Yan yung documentary evidence mga buddy. Kung ano yung nilalaman, kung ano yung nakasulat, or nakapaloob na letters, words, number of figures dun sa any material na yon, yun yung documentary evidence. Pag tinanong ko kayo, lapida, di kaya yung daon ng saging, nagsulat ka ng love letter sa daon ng saging, consider ba yung documentary evidence? Yes, sir. Daon ng saging, doon ka nagsulat? Photograph, sir. Photographs. O pwede. Di ba? Kahit sa daon ng saging, kaya ang sabi din, any material na may sulat, pwede siya may documentary evidence. O photograph, pwede. Gusto mong patunayan yung nasa loob ng photograph. Mga sa loob ng photograph, yung mga nakasulat dyan. Pwede siya may documentary. Yung lapida, pwede bang, yung lapida, anong klaseng ebidensya yung lapida sa tingin nyo? Documentary or object? Lapida. Alam niyo yung lapida? Sir. Anong klaseng ebidensya? Object or documentary? Documentary, sir. Documentary, sir. Okay, yung lapida is documentary. Paano pag pinalo ko sa ulo mo yung lapida? Documentary pa rin ba? Okay, object. Yan. Ibig sabihin, depende sa gamit. Yung lapida depende sa gamit. Kung ginamit siya para ipalo na matay, object evidence. Pero pag gusto mong patunayan nakasulat sa lapida, gusto mong patunayan na ganito siya araw na matay, ganito araw siya pinanganak, magiging documentary. Depende sa gamit. Depende. Lapida, pwede siya maging documentary, pwede maging object, depende sa gamit. CCTV, sir. CCTV, alam ko ba sa CCTV, pasok sa electronic. Pwede siya maging documentary evidence sa mga electronic evidence. CCTV. Ano bang klaseng CCTV? Video ba? Yes, Gusto sir. mong pakita na nagnakaw siya? Yes, sir. Alam ko, pasok sa electronic evidence. Di-discuss natin yung electronic evidence. Pati yung mga text message. Alam ko, under sila ng documentary. Kasi electronic evidence sila eh. Mamaya imayin natin yung electronic evidence na yun. Okay, ito yung tatlong classification ng evidence sa physical, documentary, tsaka testimonial evidence. Punta naman tayo sa relevant. Alam mo naman masasabi na relevant yung ebidensya. Tandaan nyo lang sa relevant evidence having any value in reason. Meron siyang value in reason as tending to prove any matter provable in action. Ibig sabihin ng relevant evidence mga bade, ito yung mga ebidensya na konektado sa nangyaring issue. Meron siyang value in reason, ibig sabihin connected siya. Alam ba? Yung nangyaring krimen, tandaan niyo lang sa relevant evidence mga bade, connected siya sa issue. Alam mo yung issue is shooting incident.
shooting incident. Yung ano mga bali, yung sperm cell, pag nag-submit ka ng sperm cell sa shooting incident, nagbarilan, relevant ba yun? Yung sperm cell? Relevant yun. No, sir. Hindi siya relevant, irrelevant siya madi. Yan yung kabaligtaran ng relevant, irrelevant evidence. Ibig sabihin ng irrelevant, hindi siya connected sa issue. Yun lang yung relevant na may value in reason, ibig sabihin connected sa issue. O yung ano, yung cartridge case, yung shell, yung bullet, relevant ba siya sa shooting incident? Pwede ba siya maging connected? Yes, sir. O yan, relevant na siya, connected na siya, may value in reason na siya. Ayan yung ano, yung sperm cell or semen, relevant siya sa rape case. Relevant siya sa rape case, hindi siya relevant sa shooting incident. Ayan yung ibig sabihin ng relevant ng body. Having any value in reason as tending to prove any matter probable in action. Considering competent evidence that is not excluded by the rules, statute, or constitution. Ibig sabihin ng competent evidence, ito yung mga ebidensya na hindi siya tinakwil ng batas. Kasi may mga ebidensya na tinakwil ng batas eh. Yung mga ebidensya na nanggaling sa unreasonable search and seizure, di ba? Pumasok ng pulis sa loob ng bahay na walang search warrant. Nangalugog sila yung ebidensya ng inuwan line, hindi tatanggapin ng korte yun. Excluded ng rules yun, bawal yun. Para masabing competent evidence, dapat hindi siya na-exclude ng batas. Hindi siya tinakwil ng batas. Hindi siya pinagbabawal ng batas. Mga fruit of poisonous tree doctrine, yung mga ebidensya na nanggaling sa fruit of poisonous tree, incompetent yun. Mga ebidensya na nanggaling sa unreasonable search and seizure ng mga police, incompetent yun. Para maging incompetent yung ebidensya, para maging competent yung ebidensya, hindi siya excluded by the rules or statute. Hindi siya tinakwil ng batas, pinahihintulutan siyang tanggapin. Yan lang yun. How about sa silver platter sa apply pa ba yan sa Philippines? Ang silver platter kasi madi, kabaliktaran siya ng fruit of poisonous tree doctrine. Okay, mag-situation na lang. Wait lang. Mag-drawing nyo. Sa fruit of poisonous tree doctrine na yan. Nasa shop room. Mamaya ba din yung after lecture siya at kayo. Yung lagi. Yung contract, bila ako ng Kanila lang tayo nag-umpisa sir. Pero ngayon pa. Nakikita niyo ba yung notes? Nakikita niyo? Yes, sir. Labo, no? Japanese, sir. Japanese. Kay Maneg, yung fruit of poisonous tree doctrine, ganito yan. Ayan ba, yan yung poisonous tree, ha? Yan yung puno. Lason yung puno. Ngayon yung puno, nagkaroon siya ng bunga. Ba, may apple. Pag yung puno, lason, poison yung puno, poison tree,
Yung bunga niya na yan yung fruit ng poisonous tree. Ayan yung fruit. Ang example, kung nai-relate natin sa evidence nyo, ang puno doon ba, confession by means of torture. Confession by means of... Yan yung unang ebidensya. Yan yung puno. Ba? Confession, pinaamin niya kasi binugbog, bawal yan. Bawal yan sa batas. Mangbugbog. Para maka-extract ng confession. Ngayon, dahil binugbog siya umamin, sabi niya, sa bahay ng klase ko, may shabu doon. O nagbunga. Ba, no? Tinina ng pulis dun sa bahay ng tropa niya, may shabu nga. O yung confession niya, nagbunga ng shabu. Ngayon yung shabu, at sabihin mong totoo nga na ando ng shabu. Bakit totoo nga na ando ng shabu mga buddy? Yung shabu, hindi yan tatanggapin ng korte. Hindi yan tatanggapin ng korte. Kasi fruit yan. Fruit yan ng poisonous tree. Kasi yung poisonous tree, yan yung number 1. Confession by means of torture, yan yung poisonous tree. Yung shabu, bunga, nagbunga. Yung shabu, hindi yan natanggapin ng korte. Fruit of poisonous tree ang tawag. Yan, lason yan. Kasi nanggaling siya sa lason na puno. Yung silver platter na sinasabi mo ba, ano yan? Kahit illegal yung una mo, yung sa ibang bansa, pwede yan, sa ibang bansa. Alam ko, kung hindi ko alam sa ibang bansa, alam ko sa US, dati pwede. Ewan ko ngayon, pwede pa rin. Pero sa Pilipinas, walang silver platter. Kasi yung silver platter, kabaliktaran siya ng poisonous tree. Dito sa Pilipinas, yung fruit of poisonous tree hindi tinatanggap. Pag sinabing silver platter, ba, yung unang ebidensya illegal, nagbunga ng shabu, yung shabu tatanggapin sa korte, yan yung sabi ng silver platter. Tinatanggap siya ni silver platter. Pero siya sa fruit of poisonous tree, hindi yan tinatanggapin. Yan lang yung silver platter, kabaliktaran niya, fruit of poisonous tree, bawal tanggapin yung bunga. Sa silver platter, tinatanggap na yung bunga at nanggaling siya sa illegal. Ngayon lang yung point naman. Anong tawag yung doctrine sir yung magamit pag sa pagsi-search? Ano na ba, di? Yung doctrine na hindi kasama sa search warrant na nakita mo na pwede isama sa sa korte. Anong tawag nun na doctrine? Yung kinuha mo pero hindi na, mamaya i-discuss natin yan sa pinakadulo, mga evidence. Madadaanan natin yan. Last topic yan, mga last topic. Okay, dito man tayo. Alam niyo na yung pinag-iba ng relevant evidence tsaka competent evidence. Relevant, konektado, value and reason. Competent, not excluded by the rules. So, example ng mga excluded by the rules, yung mga poisonous fruit to poisonous tree. Diba? Pag sinabing direct evidence, that which proves the fact in dispute without the aid of any inference or presumption. Tignan nyo, without the aid of any inference or... Kaya niya magpatunay nang walang halong pagpapalagay. Kasi may mga ebidensya na, sa palagay ko, siya ang pumatay. Kasi nakita ko na siya ang lumabas. Dun, sa bahay. Ano? Ano ba, di? Yan sir yung mga galing sa eyewitness sir. Ganito yan, nganig. Ito yung mga ebidensya na hindi niya kailangan ng tulong ng pagpapalagay. Kasi ganito yan. Ang kabaliktaran ng direct evidence is circumstantial evidence. Ngayon, ganito yan. Nakita ko si Juan lumabas ng bahay. Nakita ko si Juan lumabas siya ng bahay doon sa pinangyarihan ng krimen. Sa palagay ko, siya ang pumatay. O sa palagay mo, siya ang pumatay kasi lumabas ng bahay. Lumabas siya ng crime scene. Diba? Ang tawag doon, circumstantial evidence. Pagpapalagay mo lang. Pwede, pero pwede rin na hindi pwede. Pwede siya ang pumatay, pwede rin na hindi. Kasi nakita mo lang naman, paglabas siya na tumatakbo.
hindi mo siya nakita directly na siyang sumagsak. Kasi pag nakita mo mismo na sinasaksak niya, ang tawag yung direct evidence. Without the aid of pagpapalagay. Papalagay ka pa kasi nakita mo. Nakita mo na directly ng mata mo. Kung yung pinag-iba ng direct evidence sa circumstantial evidence. So, circumstantial evidence, ay sa tingin ko siyang pumatay kasi nakita ko tumatakbo siya palabas ng crime scene. Sa tingin ko siyang pumatay kasi nakita ko ang fingerprint niya dito sa loob. Sa tingin ko siyang pumatay kasi naiwan niya dito ang kabilang piraso ng tsinelas niya. Yung circumstantial evidence, pagpapalagay mo. Pero posible, pero pwede na siya pumatay, pwede na hindi. Yung direct evidence, kitang-kita mo talaga siyang pumatay. Sinasaksak niya siyang bumaril. Without the aid of pagpapalagay or inference in yung direct evidence. Kuha naman ba di? Pinag-iba ng direct evidence sa circumstantial evidence? Absorb, sir. Sir, pwede makiulit po yung isa, sir, bago mag-direct evidence? Competent Naglag po kasi, evidence? sir. Yan, sir. Competent evidence. Tapos yung direct evidence, sir. Thank you po. O yung competent evidence mga buddy, ano lang yan? Ito yung mga ebidensya na hindi tinatakwil ng batas. Kasi may mga ebidensya na tinatakwil ng batas eh. Hindi ngayon ang aso ha. O may mga ebidensya na tinatakwil ng batas. Ang example niyan mga buddy ng mga ebidensya na tinatakwil ng batas is protopositional stray doctrine. Incompetent ang tawag doon, hindi na siya competent. Para maging competent yung evidence, dapat hindi siya tinatakwil ng batas. Hindi siya excluded ng rules or statute. Relevant evidence, ito yung mga ebidensya na konektado. Nabawa sa konektado sa issue, nabawa sa shooting incident. Ang example na is mga basyo ng baril. Connected siya sa shooting incident. Nabawa sa crime of rape, ano yung relevant evidence? Mga semen, sperm cell. Yan yung relevant evidence. Value in relation or kasi connected siya. Wala mo lang sa direct evidence. Sa direct evidence, kitang-kita mo. O, tarang-tarang ba din? Sir, tanong ko lang sa relevant evidence, sir, kung ano yung opposite niya, sir. Relevant ba or collateral matters? Ano ba di? Ano yung opposite ng relevant evidence, sir? Relevant po ba or collateral matters? Irrelevant ba di? Ang kapalit, mamaya yung collateral matter, discuss natin yung collateral matter. Relevant, ang opposite niya is irrelevant. Yung competent, ang opposite niya is incompetent. Sir, di ba sa CDI lang yung relevant sa irrelevant, sir? Andito rin siya ba di sa, sa evidence? Pasok, kasama din siya dito. Nadadaanan din siya. Wala mo yung pinag-iba ng direct at circumstantial evidence. Yan. Ngayon kasi yung direct evidence, directly. Yung circumstantial evidence, hindi mo siya directly nakita. Hindi mo siya directly nakita. The proof of a fact or facts from which taken singly or collectively, the existence of a particular fact in dispute may be inferred as a consequence. Ano? Pag nakuha mo siya isa-isa or collectively, yung existence ng particular fact in dispute, pwede mo siyang ma-infer. Pwede siyang magpaiwating. Kaya nga sinabi ko kanina, ang circumstantial evidence, para siyang indirect, kasi hindi mo directly nakita na siyang pumatay, nakita mo lang na siyang lumabas. Ngayon ang tanong, yung circumstantial evidence ba sufficient para mapakonvict yung accused? Kaya bang mapakonvict ng circumstantial evidence? Yes, sir. When there are Hindi mo more. Circumstantial evidence sufficient to convict the accused. Requisites for the evidence to be sufficient for conviction.
Ito yung mga requisites para sa circumstantial evidence, kaya niya ipakonvict yung kasi dapat more than one. Yung circumstances, more than one. Hindi sapat lang na nakita mo siya na lumabas ng crime scene. Isa pa lang yun. Dapat more than one. Nakita mo siya na lumabas siya ng crime scene, tapos nakita mo pa yung fingerprint niya. Nakita mo pa yung fingerprint niya doon sa loob ng bahay. Dalawa ng circumstantial, pwede na. Isa pa, the facts from which inference are derived, na-prove. O na-prove mo nga, lumabas nga siya. Na-prove mo na yung fingerprint sa kanya din. The combination of all the circumstances is such as to produce a conviction beyond reasonable doubt. O yan, di ba? Yan yung quantum of evidence sa criminal case. Combination of all circumstances is such as to produce a conviction beyond reasonable. Na-discuss natin sa criminal procedure niyan. Mga quantum of evidence na yan. Ano naman pinag-iba ng cumulative tsaka corroborative evidence? Ito yan mga badi ulit. Magdana ako. Susulat ako. Ano din? Rinig niyo ako ba? Rinig niyo ako? Rinig niyo ako ba? Rinig niyo ako? Sir. Sir. Okay, cumulative tsaka corroborative evidence. Sa cumulative mga buddy, ang tandaan nyo lang dyan, same. Yung ebidensya dito, same kind, same point. Sa corroborative, tandaan nyo dito, different. Different kind, same point. Ano ibig kong sabihin dyan? Ibig sabihin sa corroborative evidence, parehas testimony. Same, kanyang dalawang ebidensya, parehas siya testimonial evidence. Alam niyo naman yung testimonial evidence, di ba?
Sabi ni Juan, tsaka sabi ni Pedro, si Jose ang pumatay. Same kind. Testimony ni Juan, testimony ni Pedro, pareha sila, same kind, same testimonial evidence. Ang point nila, same din. Sabi ni Juan, si Jose ang pumatay. Sabi ni Pedro, si Jose ang pumatay. Corroborative evidence naman, different kind. Merong object evidence, tsaka merong testimonial evidence. Example ng object evidence, knife with fingerprint. Tsaka testimonial evidence, so sabi ni Pedro. Sabi ni Pedro, si Jose ang pumatay. At nakita doon sa kutsilyo yung fingerprint ni Jose. O, di ba? Same point lang, mabali same point. Pero different kind. Bakit different kind? Object yung isa, ang isa testimonial evidence. Yung corroborative evidence yan. Ito kasi sa cumulative, same kind. Kasi pareha sila na testimony, ang point nila ay isa. Sa corroborative, different kind. Kasi ang isa object, ang isa testimonial, pero ang point nila isa lang, si Pedro. Gets nyo ba na? Gets nyo? Sir, nakuha sir. Yes, sir. Basic, no? So, sir, Basic, basta ikaw sir nag-explain basic. Oops, balik tayo. Yan lang pala, no? Pinagkaiba ng cumulative sa corroborative. Cumulative sa corroborative. Tandaan nyo ng corroborative, may RR different. Ang different may R din. Different. Ito corroborative may R. Cumulative, same land or same point, same state of facts. Yan ang tandaan nyo. Same land, same state of facts or same kind, same point. Yan ang same land, same state of facts. Dito sa corroborative, different character, same point. Pag sinabi expert evidence, ito yung mga ebidensya, testimony na nanggaling dun sa isang tao na merong particular, na nanggaling sa particular subject or department of human activity, knowledge, not usually acquired by other person. Meron siyang kaalaman na hindi basta-basta nakuha ng ordinaryong tao. Ang tawag dun sa expert evidence, yung mga opinion ng mga expert witness. O sila may example ng expert witness, mga, di ba, nagkakandak ng mga pathologists, di ba, nagkakandak ng autopsy. O based sa medical legal natin, nilason. O tawag doon sa expert evidence. Kasi opinion na nanggaling sa expert witness. Example, opinion ng balistician na magkaiba yung baril na ginamit. Kasi hindi doon nanggaling yung bala. O, expert witness ng, expert opinion ng test na, expert opinion na expert witness. Ang tawag yun expert evidence. Nanggaling sa expert witness. Pag sinabing prima facie, mga balito yung di ba kahapon sa arso natin? Prima facie evidence. Sir, pwede magtanong siya. Tanong mo yung tanong. Doon sir sa expert evidence, kailangan pa ba sir i-appoint sir ng court yun? Yung expert witness, ang magpapatunay doon kung sino yung napipresenta sa kanya. Ang mga napipresenta sa kanya is prosecution. Prosecution ang magpatunay na expert siya. Siya ang mag-present. Sa defense, ganun din. Defense na abogado. Baga, kung sino, kung aninong panig siya, baka prosecution. Prosecution. Ang magpapatunay na expert talaga siya. Hindi yung korte. Kung sino ang gumamit ng expert witness, siya magpatunay sa korte na expert siya. Ganun lang yun. Sa prima facie evidence, manig, that which standing alone, standing alone, pag hindi unexplained or uncontradicted, sufficient to maintain the proposition affirmed. Pag ito yung ebidensya, kaya nga ibig sabihin ng prima facie at first glance, at first instance, di ba? Sa unang tingin, pinapaniwalaan agad.
Yun yung prima facie mga buddy. Sa unang tingin, pinapaniwalaan agad na batas. Kasi pag hindi mo yan na-kontra, ibig sabihin rebuttable itong prima facie evidence, pwede siyang kontrahin. Pwede siyang kontrahin, rebuttable siya. Pero pag hindi siya na-rebut, hindi siya na-kontra, siya papaniwalaan ng korte. Yan lang siya, standing alone. Standing alone, uncontradicted, sufficient, sapat siya para mapakonvict or para mapaniwalaan ng korte ng ebidensya na yan. Yan, if one is caught possessing an illegal drug, yung isa, naulihan siya ng drug sa bulsa. Prima facie evidence na yun na meron siyang animo, possidendi, or intent to possess illegal drug. Ibig sabihin, pwede siyang kasuhan ng illegal possession of drugs. Section 11, di ba, sa 9165? Bakit ka may drug sa bulsa mo? Ibig sabihin, prima facie na yan na meron kang intent to possess that drug. Parang sa arson, di ba, Apple, maraming prima facie na arson. Bakit bago masunog? Nilabas mo yung mga mamahaling gamit to, mga rep, mga TV. Bago masunog, ibig sabihin prima facie evidence yun na arson talaga. Maliban na lang kung may pangontra siya. Pero pwede siyang kontrahin, yung prima facie pwede siyang kontrahin. Ang kabaliktaran kasi ng prima facie mga body conclusive. Conclusive evidence. No. The class of evidence which the law does not allow, hindi siya pwede i-contradict. Example yun is DNA. Diba sa paternity? Lumabas sa DNA na 99.9999, ikaw nga talaga ang tatay, positive. Pwede ba bang makontra yan, DNA? Ang tawag dyan conclusive evidence, hindi siya pwedeng kontrahin. Dito sa prima facie, pwede siyang kontrahin. Pero kung hindi siya, kung walang pangontra, siyang papaniwalaan at first glance. Kuha niyo ba? Kuha niyo nga ba di? Prima facie tsaka conclusive. Gets yun, hindi? Another example, sir. Another example? Sir, yung Sige. arson. Yung Arson, sir. Conclusive, sir. Yung arson. Sige, ganito yan. Sige, ulitin natin. Sa prima facie evidence, sa prima facie evidence, ito yung mga ebidensya na pag sinubmit mo, papaniwalaan agad kung hindi siya makontra. At first glance, siya yung paniniwalaan. Ito yung mga ebidensya na pag pinasa mo, standing alone, siya yung papaniwalaan kung hindi kinontra. Siya yung paniniwalaan kung hindi siya kinontra. Yung conclusive evidence, pag pinasa mo, hindi talaga siya pwedeng kontrahin. Kasi example yan, DNA. Makakontrahin mo pa yung DNA, hindi na siya wala nang pangontra sa DNA. Conclusive evidence yun. Yung prima facie, pag submit mo, pag hindi siya nakontra, siya papaniwalaan. Pero pwede siya kontrahin. Pero kung wala ka lang sinabit na pangontra, example sa arson, di ba? Another example sa arson. Yung building, first floor, second floor, third floor, sabay na nagsunog, sabay doon nag-umpisa ang sunog. O prima facie na arson yun. Ang paniwalaan doon, sa arson talaga. Pero kung may pangontra ka na ebidensya, nakontra. Kaya nagkasabay sa first floor, second floor, third floor, kasi nakidlat. Kumidlat pala. Hindi may sabihin na kontra. Hindi may sabihin pwede siya i-rebat. Yung prima facie. Pero kung walang pang rebat, sabay yan. Parang malabo naman sabay-sabay na gumbisa sa tatlo. First, so important. Yung prima facie evidence yun. Din dito sa illegal drugs. Diba sa illegal drugs ganun din. Ba't ka may droga yan sa ulsa mo? Ang papaniwalaan doon, may intent to possess ka, illegal possession ka. Pero kung sinabi mo, hindi, napatunayan mo na tinanim lang sa bulsa mo, pwede siya maribat. Pwede siya kontrahin. Ayan yung prima facie tsaka conclusive. Conclusive hindi talaga pwedeng kontrahin. Yung prima facie, siya ang papaniwalaan kung walang pangontra. Yan yung buddy. Kuha nyo. Kuha. Masarap ito mag-take note. Yung mag-take note pag naka-reply na. Nasend ko na kagabi yung reply ng iba. O pag sinabing positive evidence, kung kabalik talaga yung negative evidence,
Pagka positive evidence, when a witness affirms that a fact did or did not occur, ibig sabihin, in-affirm niya, may alam siya sa pangyayari. Diba? Ayun. I was with A when he was suddenly punched in the face. Nakita ko na, alam ko na sinapak si A. Kasi nakita ko eh. Alam ko na hindi niya pinatay. Kasi kasama kami niyan eh. Yun yung positive evidence. May alam ka. You affirm na nangyari. In-affirm mo na nangyari or in-affirm mo na hindi nangyari kasi may alam ka. Alam ko hindi yan nangyari. Alam ko nangyari yan. Ang kabaliktaran niya is negative evidence. Dito naman, did not see. Oh, wala kang alam, hindi mo nakita eh. Alam mo ba na si Pedro pumatay? Hindi ko alam. Wala ako dun eh. Oh. Negative evidence yun. Hindi mo alam yung nangyaring fact. Dito sa positive, alam mo na nangyari. Alam mo na hindi nangyari. Negative, hindi mo talaga alam. I went somewhere else when he was suddenly punched in the face. Wala ako dun. Nung sinapak siya, wala ako dun. Hindi ko alam. Yan lang yung positive tsaka negative. Documentary evidence, alam niyo na yan. Consists of writing, any material na may letter, words, numbers, figures, symbols, or other modes of written expressions offered as a proof of their content. Yung exculpatory evidence mga buddy, evidence which will excuse, kaya nga exculpatory, excuse a person from an alleged fault of crime. Example ng exculpatory evidence, alas 3 kahapon, may nangyaring patayan. Ang tinuturo si Juan. Ngayon, ba? May pinakita si Juan na nag-live sa Facebook alas 3. Nag-live ako dito sa beach alas 3 kahapon. Yung live yan alas 3, exculpatory evidence yun. I-excuse siya na sa nangyaring krimen. Ba? Exculpatory. Ba, pinagbitaan niyo ko alas 3 siya pinatay. Alas 3 ito, live ko kahapon alas 3. Oh. Yung live niya sa Facebook, exculpatory evidence yun. Higing excuse siya sa nangyaring krimen. Other terms Yung exculpatory naman, yung exculpatory. Ha? Tanong. Other terms sa exculpatory, wala na po kasi. Yan lang. Ano ba di? Other term ng exculpatory, yan lang po ba? Wala nang... Exculpatory, wala pa akong nabasa na other term yan, exculpatory. Wala pa akong na-encounter, hindi ko lang alam kung meron. Pero yan lang nabasa ko, exculpatory. Exclude, ibig sabihin exclude or excuse. Yan. Ang kabaliktaran ng exculpatory. Ano ba yan ang? Di ba exclusionary rule, sir? Iba yun, buddy. Rule yun eh. Ito kasi exculpatory evidence to. Yung exclusionary rule, batas kasi yun. Batas yun, exclusionary rule, yan yung rule na nagsabi na bawal yung fruit of poisonous tree. Yan yung exclusionary rule siya, rule na nagbabawal. Yung exculpatory, ebidensya na nag-excuse sa tao sa nangyaring krimen. Magkaiba yung exclusionary rule sa exculpatory evidence. Dito sa exculpatory, yan lang yung point ng exculpatory, huwag yun ang guluhin yung utak nyo. Ang point ng exculpatory, in-excuse ka sa nangyaring krimen kasi may ebidensya ka na wala ako dun eh. Ang kabaliktaran ng inculpatory, include ka, dinadamay, evidence which has a tendency to implicate or incriminate a person. Ano ba, yung tsinelas mo natagpuan dun, kaperaso ng tsinelas mo natagpuan sa crime scene, yung tsinelas mo na yan, na sa'yo pwede kang idamay or incriminate. Ang tawag doon, pwede kang include sa nangyaring krimen. Inculpatory evidence naman yun. Pag sinabing self-serving evidence, o self-serving statements are those made by a party out of court o sa labas ng korte advocating his interest. Ito yung mga self-serving evidence, ito yung mga pabor sa kanya na ebidensya. Hindi ito, pati naman tropa ko. Tanongin mo yung tropa ko na hindi ako pumatay. Self-serving yun, pabor sa kanya. Advocating his interest. Diba? Tanongin mo yung tatay ko. Self-serving yun. Diba?
Pag sinabing evidence alienity or extraneous evidence, ito yung mga badi, kung alam niyo yung parole evidence, wala. Yung parole evidence, baka lumabas sa board. Yung lumabas sa January 2019 board exam, parole evidence. Dito natin i-connect yung parole evidence sa evidence alienity. Ibig sabihin kasing parole evidence sa mga badi, written agreement, ano ba ito yung kasulatan nyo? Yan. O, sa kasulatan nyo, sa deed of sale nyo, sa deed of sale, sa kasulatan nyo, binibenta ko ang motor kay Pedro ng 20,000. O, binibenta ko ang motor kay Pedro ng 20,000. Yun yung nakasulat. Ang tawag yung parole agreement. Parole evidence, ang tawag dito sa kasulatan nyo. Written agreement yung dalawa. Example nga yung deed of sale. Na binibenta ko ng 20,000. Ang rule sa ang parole evidence rule, ang sinasabi sa parole evidence rule, bawal dito ang parole evidence. Or evidence alienity. Other term ng parole evidence, evidence alienity. Natandaan, parole parole evidence or evidence rule hindi. Magkaiba yung parole evidence sa parole evidence rule. Ha? Magkaiba yung parole evidence sa parole evidence rule. Kasi yung pinagbabawal ng parole evidence rule, yung parole evidence, kasi yung other term ng parole evidence is evidence alienity or extraneous evidence. Tatlo yan. Ganito na, ang sabi sa parole evidence rule, kung ano ang nilalaman ng written agreement, yun lang papaniwalaan ng korte. Kung anong nakapaloob sa written agreement, yun lang papaniwalaan ng korte. Ano bang nakalagay sa agreement? Binibenta ko kayo ng motor ng 20,000. Ngayon, ang nangyari, bukod sa written agreement yun, nagkaroon pa kayo ng verbal agreement. Ang sabi niyo, tol, kung mag-down lang ako sa iyo at 2 gives. Yung 20,000, bibigyan ko siya ng 2 bayaran. Yung sabi mo, sige 2 bayaran, pero pag hindi ka nakabayad, may interest na yan na 10%, magiging 25. Magiging siguro, gawin na natin 25,000 pag hindi ka nakabayad sa takdang oras. Verbal agreement nyo yun. Yung tawag sa verbal agreement nyo is parole evidence yun outside eh. Diba? Dapat ko na, gano'n, ibig sabihin ng evidence na yun, ito yung ebidensya outside of another source. Dapat inside lang ng written agreement. Pag may ebidensya pa outside yung verbal agreement nyo, labas na yun ng written agreement nyo. Yung verbal agreement nyo, ang tawag doon evidence alienity or parole evidence, hindi yan natanggapin ng korte. Ang papaniwalaan lang ng korte, yung nasa loob ng written agreement. Hindi, pagkagaya natin, hindi nga nakabayad. Hindi nga nakabayad sa 2 gives. Wala naman nakalagay doon sa written agreement nyo na magdadagdag ka ng 10% pag hindi ka nakabayad. Wala kang nabanggit na gano'n. Ito lang papaniwalaan ng korte. Nakabaliwala yung verbal agreement yun na pag hindi nakabayad. Kasi ang tawag yun, evidence alienity or parole evidence. Bawal outside. Dapat inside lang ng written. Ito outside source na kasi ito. Yan yung evidence alienity, parole evidence or extraneous evidence. Ang nagbabawal sa parole evidence or evidence alienity is parole evidence rule. Ang sabi sa parole evidence rule, bawal yung outside source. Dapat dito lang sa inside. Yan. Kuha niyo ba? Yung parole evidence. Parole evidence rule. One more, sir. One more. Sir, paulit po. Nakakalutang sir, paulit. Nakakalutang ba? Wait lang. Mag-isip ako na masimple pa. I swear. O sa written agreement nyo. Sa written agreement nyo, ganito lang pinapoint. Ganito lang pinapoint ng parole evidence rule muna tayo. Parole evidence rule muna. Parole evidence rule. Ang sabi sa parole evidence rule, bawal yung mga ebidensya na nanggaling sa labas or outside source ng kasulatan nyo. Kung ano lang yung kasulatan, yun lang papaniwalaan ng korte. Yung mga verbal agreement nyo sa labas, na kung ano pa yung mga verbal agreement nyo dyan, hindi na yun tatanggapin. Kasi ang tawag dun sa verbal agreement nyo, outside source na yun. Evidential yun, di na yun. Parole evidence na yun. Kasi outside source. Ang sabi sa parole evidence rule, kung ano lang nilalaman ng written agreement nyo, yun lang papaniwalaan.
Yun yung ibig sabihin. Ano ba? Sir, pag nai-record one sir, verbal Ha? agreement. Ba na-record yung verbal agreement? O kahit na-record pa siya, ba di kasi labas pa rin siya ng written agreement. Ang tawag doon is evidential yun din. Kasi kahit record, o record yun ah. Hindi naman, ang point lang kasi ng parole evidence rule, walang tatanggapin ng parole evidence or evidential yun din. Kasi galing labas na yun eh. Kahit record pa yan. Wala kaming pakialam dyan, sabi ng korte. Ano lang ang written agreement, yun lang papaniwalaan namin. Yung labas dyan, yung nasa labas, wala na yan. Ang tawag doon sa mga taga sa labas na written agreement, parole evidence or evidential yun din. Hindi tatanggapin. Kasi outside source yan. Wala kaming ibang papaniwalaan. Sabi sa parole evidence rule, wala kaming ibang papaniwalaan. Kundi ang nasa loob lang, inside lang ng written agreement. Wala nang iba. Kahit may record pa ko dyan, may witness pa. Kahit yung witness nyo, wala yung mga evidential yun, di yun. Kahit totoo man yun. Totoo man yun, wala silang paki doon. Evidential yun, di pa rin yun. Written agreement, papaniwalaan. Yun yung sabi sa parole evidence rule. Pinagbabawal ng parole evidence rule yung parole evidence. Kasi outside source na kasi yung parole evidence or evidential yun, di. Wa. Absurd, sir. Ang tandaan nyo naman, evidential yun, di or extraneous evidence, outside source, outside or another source nang galing sa labas ng written agreement, yun ang evidential yun. Kung labas man sa board. Alam niyo yung conclusive evidence? Ano ba, alam niyo yung conclusive evidence? Ang baliktaran ng conclusive is prima facie. Itong conclusive hindi siya pwedeng contrain o conclusive. Sa evidence, dyan lang yan iikot. Kung may tatanong man na ebidensya, ito yan sila. Ba't dami, oh. At least kabisado nyo na bawat isa. O ang tanong, ito na ang exclusionary rule nyo. Yan. Okay. Admissibility of evidence. Pakitanda nyo ito mga badya. Evidence is admissible. Tatanggapin ng ebidensya as yung ebidensya magiging admissible lang sa korte kapag relevant. Alam niyo naman yung relevant. Konektado siya sa issue. Relevant siya at competent. Ano ibig sabihin ng competent? Hindi siya tinatakwil ng batas na excluded by the Constitution. No other term nito, competent. May dalawang rule para ma-admit yung evidence. Relevant siya competent. Ibig sabihin ng competent, not excluded by the Constitution. Tandaan yung dalawang rule o requisites para maging admissible yung evidence. Relevant siya competent. Yan o, relevant. Kailangan maging relevant siya tsaka competent. Konektado. Alam ba yung pinasa mong ebidensya, pinasa mong exhibit is semen, sperm cell ba semen, doon sa shooting incident, o relevant yan, irrelevant yan tatanggapin. Pero pag ang pinasa mong ebidensya sa shooting incident, o mabasyo ng baril, o relevant, tatanggapin yan. Tsaka competent siya, hindi siya na-exclude ng batas. Yung pinasa mong ebidensya ay nanggaling sa Protocol Poisonous 3, relevant nga siya, relevant, pero incompetent naman. Kasi Protocol Poisonous 3, tinatakwil, in-exclude ng konstitusyon or ng batas yan. Tandaan niyo lang yung dalawang rule, in order for the evidence to be admissible, relevant tsaka incompetent. Ito na exclusionary rule, mga buddy. Di ba? Magkaiba ang exclusionary rule sa exculpatory evidence. Evidence yun eh. Exculpatory evidence yun, nag-excuse sa'yo. Ang sabi sa exclusionary rule, a rule which states that any evidence obtained in violation of the rights against unreasonable searches and seizures is inadmissible. Ang sabi sa exclusionary rule, bawal yung mga ebidensya na nanggaling sa unreasonable nag-search ka ng bahay, wala namang search warrant, pinagbabawal ng exclusionary rule yan. Or yung mga Fruit of Poisonous 3 doctrine, pinagbabawal yan. Yan yung pinagbabawal. Ha? Yan yung rule na nagbabawal sa Fruit of Poisonous 3 doctrine. Exclusionary rule. Tanda yan yung nagbabawal. Storage na yung utak ko, sir. Ano ba storage na? Hindi pa yan. Pakiulit, sir, pakiulit. Paulit na lang po, Hindi. sir. Medyo mahirap ba yung evidence? Di mahirap ba evidence? Mahirap ba ngayon? Mas mahirap book to Mas mahirap yung book 1 na book 2 tsaka dito.
Kasi sa book 1 at book 2 may mga elements. Dito, familiarize nyo ng definition. Mahirap pa nga dito, no? Pero mamaya, pag Q&A, madali na yan sa Q&A. Una lang yan, mahirap. Sir, tanong sir, Tanong. ano po yung equiponderance rule, sir? Equiponderance rule. Equiponderance evidence rule. Ang ibig sabihin lang yan, mamaya pa sana yun na topic eh. Sa pinakadulo kasi bandayan mali. Yung equiponderance evidence, pagpantay yung ebidensya ng prosecution tsaka defense, diba? Defense tsaka prosecution. Pagpantay, ang papanigan is yung defense. Yung akusado ang papanigan. Kasi hindi yun natin yung beyond reasonable doubt na kwento evidence sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng equiponderance of evidence. Yung ebidensya pantay. Pag pantay, kasing lakas yung ebidensya ng prosecution tsaka defense, ang papaniwalaan is defense. Kasi hindi natin ng prosecution yung proof beyond reasonable doubt. Kasi pantay, dapat mataas siya. Diba? Yun yung equiponderance of evidence rule. Pag pantay, papaniwalaan, defense. Dito sa exclusionary rule naman, Mamadi, ito lang yan nakasimple. Ito yung rule na nagbabawal sa fruit of poisonous tree doctrine. O sa fruit of poisonous tree na ebidensya. Yan ang exclusionary rule. Kasi alam nyo naman yung fruit of poisonous tree, di ba? Yan yung mga illegally obtained evidence. Illegally obtained evidence, di ba? Ito yung mga tinorture mo, di ba? Tinorture. Pag torture mo sa kanya, mami, nandun yung shabu. Yung shabu, nanggaling yun sa confession namin sa torture. Illegally obtained yun. Pinagbabawal ng exclusionary rule. Kasi illegally obtained. Yan lang yung point ng exclusionary rule. Pinagbabawal niya yung illegally obtained na mga evidence. Mga ebidensya na nanggaling sa illegal na pagkakuha. Kuha niyo kuha. Kuha niyo kuha. Yes, sir. Absorb, sir. Okay, manig. Kinds of admissibility. Kinds of admissibility. Tatanggapin ba? Ano yung mga klase ng admissibility? Meron tayong conditional, curative, tsaka multiple. Pag sinabing conditional admissibility, mga from the word condition, evidence that will be admitted, although seemingly not admissible, provided that its relevancy would be shown in a later stage of trial. Sa ganito yan, kung alam nyo, sa best evidence rule, ganito mga kaya, meron tayong best evidence rule. Ang sabi sa best evidence rule, ang best evidence rule rule yan about sa document. Ang sabi sa best evidence rule, ang tatanggapin lang na evidence is original document. Bawal yung photocopy, bawal yung xerox copy. Yan yung sabi sa best evidence rule. Ang tatanggapin lang is original document. Original na birth certificate. Yun lang, bawal yung photocopy. Yung sabi sa best evidence rule. Ang nangyari dito sa conditional admissibility, parang sabi evidence that will be admitted, although seemingly not admissible. Parang hindi naman yan admissible. Ba't ka nag-present ng photocopy lang ng birth certificate mo? Bawal yan. Sige, tatanggapin muna namin to. Ang kondisyon, dapat sa later stage ng trial, ma-produce mo na yung original. Sige, tatanggapin namin to ngayon. Pero may condition, so dapat yung original ma-produce mo na. Yun ibig sabihin ng conditional admissibility. Tatanggapin muna yung ebidensya, although parang hindi naman siya admissible. Pero in later stage, i-produce mo yung original na birth certificate mo. Kasi sabi ng best evidence rule, bawal yung photocopy lang. Yan yung conditional. Tatanggapin namin, pero may condition. Yan. Dito sa curative, evidence which will be admitted, although normally, hindi naman siya inadmissible naman. Because similar inadmissible evidence is been introduced by the other party. Halimbawa, curative, ibig sabihin ng curative, parang ginamot, may ginamot, kapanggamot. Kasi ba't mo pinayagan yung isa na mag-submit ng photocopy, ibawal yun. Kami din. Sige, kayo din. Curative, yung pagtanggap mo sa kabila is curative evidence kasi pinayagan mo yung kabila inadmissible. Kami din, inadmissible din. Basta later stage, patunayan. Yan yung curative. Kasi tinanggap yung isa inadmissible, kami din. Yan yung curative evidence. Dito sa sa multiple admissibility of evidence, when the evidence not admissible for one purpose, hindi siya admissible for one purpose, but admissible siya for two or more purpose. Example lang, hindi siya admissible sa isang purpose lang, admissible siya
for two or more purpose. So, mga barrel. Ba yung barrel, tinanggap siya. Ano yung purpose? Ano yung purpose? Para patunayan ko na siya ang bumaril. Ito to, dito. Patunayan ko na siya ang bumaril. Ito yung patunayan ko na siya ang bumaril at ito yung baril na ginamit niya at wala siyang lisensya. Hindi license. Tatlo yung purpose. Kaya sinadmit yung baril. Hindi siya admissible for one purpose but for two or more purpose. So, yung multiple admissibility. Baril, magpapatunay siya na illegal yung baril. Magpapatunay din siya na siya ang bumaril at magpapatunay din na walang lisensya yung baril. Diba? Hindi lang siya, yan yung multiple. Basic lang yan mga buddy. Ang kailangan nyo lang dito, replay, tsaka take note, tsaka basahin nyo. Ito, sige, sagot. Kaya nyo yan, huwag kayong anuhan. Basic lang. Evidence, sir. Evidence, sir. Definition ng Evidence, sir. ano yung result ng evidence? Ano yung result ng evidence? Proof, sir. Diba basic? Sir, proof. Diba o yan, sagot. Ultimate fact. Alpha, sir. Alpha. Factum probandum, sir. Factum probandum. Observe, sir. Doon na evidentiary fact. Factum proband, sir. Ano kayo sabihin na actus reus? Guilty, sir. Guilty? Guilty? Ibig sabihin naman sa tiyan, guilty? Guilty mind, sir. Guilty mind. Actus reus, guilty act, mens rea, guilty mind. Kailangan, para mapanagot mo sa criminal liability, yung isa dapat may guilty act siya, at the same time may guilty mind. Kasi meron minsan, di ba, meron siyang guilty act, wala namang guilty mind. May actus reus, pero walang mens rea, hindi mo siya mapapanagot. Wala siyang liability. Kasi example, barilin mo yan. Kung hindi mo siya babarilin, ikaw babarilin ko. O wala siyang guilty mind, kaya siya binaril kasi tinutukan, wala siyang mens rea. Pero binaril niya may actus reus, na guilty act siya, pero walang guilty mind. Para panagot mo sa criminal liability, dapat andyan yung dalawa. Guilty act or guilty mind. Actus reus at mens rea. Basic. No, sagot. Example na i-establish mo yung guilt or innocence. Anong klaseng fact yan? Guilt or innocence? Factum probandum, sir. Probandum. Yan. Anong ebidensya niyan? Address to the senses of the court. Delta, sir. Autoptic evidence, sir. Evidence. Autoptic evidence, sir. Tick. Evidence. Diba? Basic lang pala eh. O yan, sagot. Anong klase ebidensya to? Isang din na pidapit. Evidence. Bravo, sir. Evidence. Yan. Conscious of writings. Material lang sa klase ebidensya yan. Documentary evidence, sir. Documentary, sir. Ano yung weakest evidence? Alibi, sir. Ano yung evidence of highest order? Autoptic evidence or physical. Autoptic evidence. Diba? O yan. Evidence having value and reason konektado sa issue. Relevant, sir. Relevant evidence. Relevant. Anong ebidensya? Yung kitang-kita mo na siyang pumatay. Direct or Direct circumstantial? evidence. Direct. Direct. Ano ebidensya? Sa palagay ko siyang pumatay kasi lumabas siya. Circumstantial, sir. Or indirect. Yan. Among the following are the requisites for the circumstantial evidence para mapakonvict. Except pag natanong lahat yan, requisites. Alpha. Alpha, sir. There are more circumstances. Pagdanuan. Ayan. Different character, same point. Bravo, sir. Bravo. JST. Same kind, same point. Cumulative. Cumulative. Pumatay, alam ko na hindi siyang pumatay. Anong klase ebidensya yun? Alam ko, may alam ako. May alam ako na siyang sumuntok. Oh. Ano yung, hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong alam kasi wala ako doon. Negative evidence. Ano to? Standing alone.
Bravo, sir. Bravo. Hindi siya na-contract. Hindi na Hindi din. Prima base evidence. Ganun parang patsi, hindi pwedeng kontrakin. Closing. Ano yung ebidensya na, ano, na nanggaling sa expert witness? So, yan na, expert evidence. Evidence. Siya na, hindi mo nakita, narinig mo lang sa chismosa. Hearsay. Kasi lang yan eh. Wala kang, sa hearsay, wala kang tinatawag na personal knowledge kasi narinig mo lang din sa nakita. Ano to? Ano ebidensya? Excuse a person. Exculpatory. Exculpatory. Yes. Ano yung ebidensya na pabor sa'yo? Self-certify. O ano yung requisite, Manig? Ano yung requisite para tanggapin yung ebidensya? Maging admissible siya sa evidence. Delta. Pinagbabawal niya yung Bravo. Charlie. conditional, di ba? Ano naman yung admissibility? Tinanggap, kasi tinanggap din sa kabila na inadmissible. Curative. Ano yung ebidensya yung, ano kasi admissibility yung, hindi lang siya admissible for one purpose, for two or more. Multiple. Basic lang pala eh, ba't kailangan sabi ni hirapan? Wala namang mahirap ah. Pinapahirapan niya lang ang utak niya eh. Hirapan ko niya. Ha? Madali lang yan. Inisip niyo kasi na mahirap eh. Direct mo na ba di? Baka tayo mag-judicial notice. Mag-judicial notice na tayo ah. Himayin natin to. Break mo na. 10 minutes black.